Hello beautiful soul! Welcome back to my channel. This is my channel. I'm from Japan, Kabayan Aquarius. This reading is for you. Tingnan natin ang iyong May 11 to 17. Maraming salamat muna sa aking mga subscriber, new subscriber, cross-watcher, as mga bagong pasok dyan. Welcome na welcome kayo sa bahay ni Ate Aimee. Salamat din sa nakataba ng puso niyong mga comments at sa mga nagpa-personal reading. Marami pong salamat. Kung gusto nyo na energy nyo lang talaga, ang gusto makuha natin, all the details para sa personal reading ay nasa ibaba ng video na ito. This is a general reading, hindi mo to personal reading ha. Kunin mo lang ang sayo at itapon na ang hindi naman sayo. Maaring ito is sa vice versa, energy mo, energy ng person mo, o energy ng malapit sa puso mo, nangyayari, or mangyayari pa lang. Use your own intuition, lawakan natin ang ating isipan, gawin nyo lang itong guide dahil kayo pa rin ang makapagpapabago ng inyong pamumuhay. Okay. Iba sa inyo, siguro nandito kasi sa situation nyo na maaaring may mga new member of the family, maaaring may mga anak, bagong buntis, o bagong member ng kapamilya, ganyan no, sa iba sa inyo. Maaaring halimbawa, hindi man siya child is ampon. Ampon eh, joke. Halimbawa, girlfriend ng anak mo, kapatid mo, boyfriend man yan, girlfriend man yan, o kaya katulong, yung mga ganun. There's a new member of the family. Iba is a baby eh. No? May mga umpisahan ka na. Siguro you're doing your passion, you're doing something activity sa buhay mo, o hindi may mga bigla ang mangyayari. May mga gagawin ka na paglalaanan mo ng iyong energy o ng panahon. Ganyan. May mga, makaka-receive ka rin ng message, no? Message o kaya news o makaka-receive ka. Siguro pa dito is receiving information or may communication na maaaring ito is sa parte ng pamilya mo, sa kapatid mo, sa anak mo, family member. Maaaring ganun sa iba. Or iba is bagong tao, no? Sa iba sa inyo. Na may mga, there's a luck. Kumbaga, after the rain, there's a rainbow after the rain. Kumbaga, may mga situation na magkakaroon ng growth or magkakaroon na ng stability sa ibang aspeto ng buhay mo. Maaaring sa pamilya, no? Yan, maaaring magkakaroon ng pagkakasundo or diyan ka muna, or growth. Yan, maaaring may mga sitwasyon na pwede nyo na malakpasan this time. Sa nakita ko, iba naman sa inyo is na sa bahay lang kayo. Ganyan. O mas komportable ka sa bahay or sa bahay ka mismo nagtatrabaho. You look into the future, parang handid ka sa situation mo na may mga actionan ka to accomplish this time. Siguro you're starting something into your life to reveal o to structure yung sa aspeto ng buhay mo. Maaring iba sa inyo is business. Maaring related sa mga negosyo mo o magninegosyo ka. Ganyan. O handin din yung sitwasyon na nakikita ko na may mga kasiyahan din na magaganap. O so may gain ng wealth mo, no? Kumbaga, maaaring may papasok na pera sa iba sa inyo, no? Sa nakikita ko dito. There's an abundance sa iba. But ito is something finances or maybe you're thinking about to start na ngayon na about your finances o yung future mo sa iba sa inyo. May mga papuri sa iba. Siguro may mga pupurihin ka o may pupuri sa'yo. Ganyan. Sa iba sa inyo. Merong achievement eh. Sa iba dito, it's more on achievement. Siguro when it comes to extension, wala na, no? It's more on starting a new beginning into your life. Ang nakikita ko, nagkakaroon ng growth or meron din ako nakikita na maaring may tutulungan ka or may tao na tutulong sa'yo. May pagtulong. So, sa positivity happen into your life. Meron tayong Pisces, Sagittarius, Libra, Cancer, Gemini. Tingnan natin ang iyong energy this week, Aquarius. Uy. Ano pong ibig nyo sabihin? This week, ang nakikita ko sa'yo, medyo
siguro may mga alalahanin ka, no? Siguro nandun ka sa sitwasyon mo na maaaring may mga alalahanin ka or may anxiety, stress, no? Sa iba sa inyo, maaaring by the money or a family or sa trabaho. Ganyan, sa nakita ko sa inyo, may mga iisipin ka gabi-gabi or may mga sitwasyon na I hope it's more in emotions no? Mag-i-emotional ka ata. Or you're thinking something into your life. Or maaring ito is related sa kaperahan, related sa mana, related sa bahay, mga ganyan. Related sa money actually. Iba is siguro pera related. Basta may related siya doon. And yung iba naman sa inyo is, ang nakikita ko sa inyo is may mga situation this week ka na indecision. Ganyan. Magkakaroon ka ng indecision, situation, or may mga pagkalito na bagay-bagay, no? May mga malalaman ka ata, no? By this week also na mga katotohanan. Ganun. Iba dito is, maybe you're illusioning something this week. May mga illusionin ka. Maaring makakaramdam ka ng kaba also. Sa iba, hindi naman kayo lahat, pero may kaba. Parang meron ako dito nakikita na a part of the family or kasamahan mo to sa trabaho or into your business na maaring may tao na nag-betray sa'yo, no? O nagsinungaling sa sayo, ganyan. Sa nakita ko dito. Ano po ang parating kay Aquarius this week? Ay, ganun. Ayan. Bakit po? Ano yung ibig sabihin? Parating sa kanya. Okay, ang parating sa iyo. Kabiguan to This week, meron ka mga panghihinayangan. Siguro something, there's a loss, no? Ako nakikita sa'yo. Or maari naman dito na may tao na magkakaroon, hindi ko alam kung ikaw or siya is may tao na galit May taong galit ako nakikita dito. May tao na either handun yung puot, handun yung matinding galit sa iba, hindi naman siguro sa iba ganun. May tao dito na walang pakialam sa'yo. Kumbaga, hindi, ibinigay mo yung lahat sa kanya. O handun yung tulong o understanding mo sa kanya, pero wala siyang pakialam sa'yo. Ganon. Maaaring also sa iba is separation. Ganyan. Andito yung iba sa inyo is this week is may mga emotional situation o handun yung unexpected of low of emotion, pain, disappointment, maaari sa iba, no? Maaaring disappointment sa tao na kasi may tao na magiging walang pakialam sa'yo o may mga situation na maguguluhan ka, no? This week, yun na nakikita ko, maaaring may tao na makipag-usap sa'yo na magalit ka or magagalit sa sa'yo, hindi kayo magkakaintindihan. Yun. Or maybe, handin yung situation na may mga, there's a blockage situation. Ako na nakikita na maaring panghihinayangan mo na mawala or halimbawa, may pag-alis kasi, no? Maaring may umalis sa iba, kuhanin mo lang sa'yo doon. Or may mga sitwasyon na ma-feeling hopeless ka this week sa mga bagay o sitwasyon na pinahalagahan mo. Yun na nakikita ko sa ito. Kuhanin ko. Bakit may tao na hindi pwedeng pagkatiwalaan dito? May taong hindi siya pwedeng pagkatiwalaan, may taong hindi siya pwedeng asahan. Ay, lumabas talaga siya, Ibig sabihin, may tao na magmamatigas. Iba kayo ng energy nito. Ako, dalawa yung
Three of Swords mo. Something lost talaga. Sana sana wala namang nawalang buhay. Alaga mo mang hayop yan, or pera man yan, business man yan, ka-family member man yan, kakilala mo man yan. Sana wala. Ganun, no? Ako nakakita. Siguro, I hope, pass na yun. Sana iba sa inyo, no? Sana pass na yun. May nakita ako. Okay, also this week, there's a decision making ako na nakikita sa iyo. May mga pagdidesisyonan ka also this week na mahihirapan ka, na masasaktan ka. Yun na nakikita ko. Siguro iba sa inyo is you separated yourself sa mga tao na nakakasakit sa iyo, sa mga tao na nadi-disappoint ka, ganyan. O kaya sa mga tao na nagkaroon ka ng emotional o conflict man yan, malaki o maliit yan. Ganyan. May mga depression no? There's a heartache or unhappiness situation. May mga hindi pagkakaunawaan sa iba, kuhanin mo lang yung sa'yo doon. Medyo may lungkot, no? Or maaring may mga failure situation. I hope, hindi kayo lahat. No? May gulo May pinag-aawayan ba sa related to sa iba ha? May gulo, may pinag-aawayan related sa territorial. Yun na nakikita ko. Meron kang sitwasyon na pinanghihinayangan mo dito. Yun na nakikita ko sa'yo. Tingnan natin iba. May mga hindi pagkakaintindihan. Diba dito parang sana hindi kayo matroma, no? Basta mayroon siya, unexpected or blow emotions. Ganyan. Maaari sa iba nangyari na, or sa iba is mangyayari pa lang. Hindi kasi kayo pare-pareho. General kasi to. Ano dapat iwasan ni Aquarius this week? Two of Pentacles. Ano yung pong ibig sabihin? But ito ang dapat niyang iwasan. Okay. Okay. Iwasan mo daw yung isang sitwasyon sa buhay mo na mahatak ka pa ng nakaraan. Kasi it's done no? Kung ando na yung sitwasyon na kailangan mo na talagang mag-move on, or kailangan mo na talaga mag-put some effort na tumahak na ng ibang situation into your life. If ever na may mga reminiscing the past, o may mga sitwasyon na nangyayari na, o naganap na, iwasan mo na yun, no? Huwag kang mag-jungling or huwag kang magdalawang isip, no? And then also, iwasan mo din yung mga sitwasyon na magkakaroon ng gulo o hindi pagkakaintindihan, yung umiwas ka na lang doon, no? Kumbaga, umiwas ka na lang din sa isang sitwasyon na magkakaroon ng hindi pagkakaintindihan. Yung chaos, ganyan, iwas ka na lang doon. Tapos yung ma-overcommit ka sa mga bagay o situation na ika nga tapos na. Ganyan. So nakita ko dito. This is a time to start. This is a time na ibalik mo yung strength mo, tibay ng loob, lakas ng loob, katapangan mo. Ibalik mo na yun, no? Kailangan mo is going toward at mag-focus ka para maging stable ka. Kasi nandito ka na naman Yan, nakikita ko sa iba sa inyo is you're starting. Ando na rin yung pag-move on, no? Sa nakita ko sa iba sa inyo. Kuhanin ko to, Mag-ingat kayo, ha, sa pagdadrive. Pwede ko malaman kaya. Sana walang masunog o masirang sasakyan. Yun nakikita ko. Sana wala. Pwede nyo explain sa akin to universe. Okay, kung kinakailangan, kung meron kayong mga sasakyan, kung meron kayong mga sasakyan na
na hindi nyo naman nagagamit at hindi nyo gaano napapacheck up, ipacheck up nyo na lang bago nyo siya gamitin. For a safe lang naman ha, pero nasa sa inyo pa rin yan. Ikaw or malalapit sa puso mo. Kasi ang pagpapacheck up talaga ng sasakyan is 2 years. No? Kasi lalo na sa Japan, ganun. Hindi ka, huhulihin ka talaga nila. Alam ko naman sa iba hinuhuli lang. Sa Pilipinas kasi may daya no? Kumbaga, sila na yung nagkukumpune. No? Mas mahirap kasi yung ilagay nyo alam ko naman na mahirap ang pera sa Pinas, pero mas maganda kasi yung inilalagay siya sa kaha. Saan ba yun yung pagpapagawa? Pagpapacheck up yun. Every 2 years kailangan ipacheck up nyo yun. Yung mga preno nyo, yung mga ganyan, no? Ipacheck up nyo. Kung ano yung mga changing oil, battery, yung gulong, ha? Kapag alam nyo naman na manipis, ipacheck nyo na. Kung kailangan palitan na. Kaysa naman na habang nagbibiyahe kayo, mabutasan kayo, magkukos yun ng accident. Tingnan natin ang love. Ikaw or malapit sa puso mo? Mag-trust kayo sa intuition nyo. Ay, ano ba yan? Sa love is sa lahat. No? Ikaw, sarili mo, magulang, karelasyon, anak. Bakit po? Iba dito single no? Pero mukhang magkakaroon kayo ng connection ng inyong nakaraan. Ikaw ang kukonek o siyang kukonek. Or maari din na isa sa inyo is ayaw na kayong kausapin. Maaring bilak na rin kayo nitong tao na to. Ganyan. Ando na talaga iba is a single or yung iba talaga is may mga iniwan kayo sa ere. No? Kumbaga kasi yung isa hindi na talaga naging masaya. Mas pinili niya mag-isa, may pinili na siyang daan. So nakita ko. Kumbaga hinanap niya yung sarili niya. No? At maaring isa sa inyo is nandito na kayo sa starting a new horizon. May pagbabackstab pala, no? Kumbaga dumating yung point na napagod kasi yung isa dito. Sa nakikita ko dito. There's a hardship, Ang nakikita ko sa'yo dito is kung kayo is may karelasyon, sa iba sa inyo kasi may umalis na Kung kayo is may karelasyon, still care pa rin yung isa, no? Kung kayo is may karelasyon dito, pero independent yung isang sa inyo, no? Kumbaga, hindi siya sa sitwasyon na nararamdaman mo na minsan wala siyang pakialam, o kaya ginagawa niya yung gusto niyang gawin, or ikaw ito, ganyan. Yun ang nakikita ko. Tingnan ko nga. Maring isa sa inyo is naglilihim, no? Iba dito is tapos na is an ending of situation. So, nakikita ko dito. Ano mangyari dito, universe? Nag-keep moving na siya sa kanyang destination. Yung isa sa inyo. Kung kayo single, wala pa ako nakikita na darating. Pero kung may dumating, mag-trust ka sa intuition mo. Kasi maaring yung kasunod na parating sa'yo is pagka-cheater. Or a person na hindi siya excited siya sa una. Ayaw niya kasi ng relationship na patag lang. Gusto niya yung palagi siyang excitement o exciting in a relationship. Kaya parang ikaw yung gagawa ng paraan or vice versa na kailangan is hindi siya magsawa sa'yo. Uy, ano ba yun? Tingnan natin ang iyong money. More on playful kasi yung tao na yun. Babae man o lalaki. Okay, when it comes to your money, dumaan ka talaga sa sobrang hirap ng money mo, no? Sa nakikita ko dito. As in, pinagdaanan mo yung hirap, nagkaroon ng changes when it comes to money, may mga sitwasyon na mag-uumpisa kang muli, may mga sitwasyon na maaaring pag-usapan din ang related ang money this week.
or maaring nangyari na in the past, ganyan. Maaring iba dito is this week. Or hindi yung situation din na nagkaroon ng frustration o magkakaroon ng frustration in the past. Maaring iba sa inyo is may mga binabayaran pa kayo o may mga kailangan pa kayong bayaran, no? Na utang or parang ganun sa nakikita ko sa iba sa inyo. Kung sasabihin mo sa akin kung mag-growth siya, ang pera mo, kasi may biglang mangyayari sa inyo this week. Sana hindi lahat, no? Sana hindi lahat. Hindi ko pa nakikita yung growth, pero kailangan mo daw is to focus and to take it action na magplano kang muli or andun yung situation na mag-save ka ng money. Pag-iipon. Ang nakikita ko dito. Any opportunity. Ano po yan, universe? Opportunity mo sa iba sa inyo, siguro this week magiging busy kayo o may mga aasikasuhin kayo, may mga tasks, iba priorities ka, ganyan. Opportunity. Ibig sabihin, may tao na nagkaroon ng pagsisinungaling. Kasi, or magsisinungaling sa'yo. Magtrust ka sa intuition mo. This week, ang nakikita ko sa'yo is, maaring may tao na makikipag-usap sa'yo this week, na maaring makaramdam ka sa kanya ng painful, or magiging patient ka sa kanya. Pero, sana hindi kanya bastusin. Sana hindi ka ma-burnout this week. Sana is hindi siya maging aggressive. Maybe itong tao na to is may either a bully sa iba or may bisyo itong tao na to, no? Ganon. May mga sitwasyon na maaring wala kang magagawa o wala kang magawa this week na maaring pagtiisan mo yon at makaramdam ka ng painful situation doon sa partner mo. There's a deep wound, kumbaga. Ang iba naman dito is pagpaplano, no? May mga pagpapasyahan ka na o may mga paplanuhin ka na this week sa nakikita ko dito. Yung iba dito unfocus no? Ma-unfocus sa iba. Something forceful happen sa buhay mo. Tingnan natin ang advice sa'yo. Sino po siya nito? Okay. Universe ba't ito kinukuha ko yun? Tama ito. Ba't ito kinukuha ko, sabi ko? Ano po ito? Ba't maraming tao? Okay, may mga gagawin ka. Meron kang paplanuhin. Para may mga gagawin ka. There's a planning or may mga a-actionan ka, no? Sa nakikita ko sa'yo dito. Pero ang nakikita ko sa'yo, parang there's a frustration happen sa'yo. Hindi ko alam why, pero andun yung lungkot, andun yung you feeling stuck, or siguro may nakikita ko nagpapadoktor, nagpapa-hospital ka ba, or kaibigan mo, anak mo, nakakonect sa'yo, ganun. Yeah. May tao na masama yung balak sa'yo Bakit kaya may tao dito na nag-iisip sana mamatay ka? O diba, direct talaga ako. May tao, nag-iisip, sana mawala ka na, sana mamatay ka, or may nag-iisip, or may nag-iisip ng kamatayan, or may something death na situation, ganyan. Marami na pag-uusapan, ganyan, sa nakita ko dito. Pero may tao dito na ganun ng there's a dark thought situation. May taong nag-iisip sa'yo ng ganun. Or maaring ikaw, ito, yung nakikita ko dito. May na-confine or may na-paralyze or doctor, hospital. Meron ako nakikita na maaring may mga collaboration, dealing, pagkikita,
something creativity ka na gagawin sa iba, kuhanin mo na yun sa'yo. Maaaring mga pupuntahan kayong gathering, or maaari sa iba sa inyo is a travel, or may mga cooperation, celebration, birthday, a group, ganyan. May mga ganun situation. Or dealing partnership sa iba, or may mga situation na maraming tao eh. Siguro pumunta ka sa maraming tao. O kaya may mga pupuntahan ka na mga tao. O kaya may mga tao na doon sa community effort, ganyan. O kaya may mga tao na mag-share sila ng goal sa'yo, or you share your goal, mga ganyan. May mga partnership. Siguro, iba is recognition. Yun nakita ko sa iba. And the advice, ang sinasabi ko, you need to release or escape sa mga bagay o sitwasyon na alam mo na nahihirapan ka. Kung kinakailangan na lumabas ka kasama ang mga tao na pinahahalagahan mo, minamahal ka rin, pinapahalagahan ka rin, gawin mo para ma-refresh ka. And then also, start a new beginning sa buhay mo. May opportunity ako nakikita sa iyo siguro iba sa inyo is new job, new work, mga ganyan, no? O may mga actions, or magkakaroon ka ng, iba sa inyo is innovation, kumbaga, is a level up sa iyo, no? Or you need, no? Andito rin yung sitwasyon na it's up to you to make it happen eh. Yung pagbabago ng buhay mo this time, nasa sa'yo daw yun. Kung kikilos ka at magtatrust ka sa intuition mo, magiging maganda yung takbo nito. You need to keep moving to reach your goal this time. Hindi nakita ko. Baka iba po, may pupuntahan kayong gathering, ano? Mga maaari may mga magchichill-chill, ganyan. Mga tao, kakain kayo, iinom kayo. Yun. Arigato namaste, Carmen.